Vice President Sara Duterte idiniin ng testigo ng prosekusyon mula sa COA na non-compliance sa paggamit ng confidential fund. Idetalye mo balitang yan, RH28 Raymond Adpaas. Raymond! Mr. Mayor nadiin si Vice President Sara Duterte sa hindi tamang paggamit ng kanyang confidential fund. Sa Day 14 ng impeachment trial, inilahad ni COA Auditor Irene May del Campo sa pagtatanong ni Attorney Lorna Capulan, isa sa mga counsel for the prosecution, na hindi naging compliant sa joint memorandum circular sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President sa mga isinumiting mga dokumento. Sabi ni Del Campo, batay sa joint circular ay hindi compliant ang isang ahensya ay sa paniniwala na ginamit ang pondo para sa personal na kapakanan. Dahil hindi naging compliant ang Office of the Vice President, ay na-issuean ito ng notice of disallowance na 73.2 million pesos para sa last quarter ng 2022 na inapila ng pangalawang Pangulo sa COA. Ipinakita rin sa hearing na na-disburse ang pondo sa loob lamang ng isang araw ng February 21, 2023 sa magkakaibang lugar sa bansa. Ganon din noong February 25, 2023 na may kalintulad na acknowledgement receipt sa magkakaibang lugar din sa bansa na release ang pondo. Kasama sa mga hindi pinapayagan ng joint circular ay ang paggamit ng confidential funds sa Christmas party, tree planting activity, tupad at pamimigay ng ayuda sa mga toda. Narito ang bahagi ng impeachment trial na pagtatanong ni Attorney Lorna Capulan kay Auditor Irene del Campo. Here, tinanong ka, ang accountable officer ng OVP is the head of agency. Meaning, sino yon? Si Vice President Sara Duterte po. At sa DepEd naman, sino ang head of agency? During the time po nung 2023, it is Vice President Sara Duterte din po. And under 8.3, ang presumption is naging use to quote, pakikot use for personal. Sabi po sa 8.3, failure of the accountable officer to liquidate is a prima facie evidence that he or she used the missing funds for personal use and benefit. Ang bahagi ng trial kanina na tinapos pasado alas 2 ng hapon, samantalang kinumpirma ni Attorney Renato Bantog Jr. na siyang Senate Secretary at Clerk of Court ng Impeachment Court na extended sa araw na ito hanggang bukas ang medical leave ni Senador Loren Legarda. Nabatay ito sa abiso ng kanyang opisina, kaya't wala siya sa pagdinig sa araw na ito. Idugtong ko na rin na Mayor at Mistaya na sa Senado ay isinumiti na ngayong hapon yung 7.2 trillion pesos na 2027 proposed national budget. Personal na nagtungo kanina sa Senado sina DBM Acting Secretary Kim De Leon, na batang-bata pala ito, at iba pang opisyal ng BBM at ni PLLO Secretary Joey Salceda. Tinanggap ito niya na Senador J.B. Ejercito bilang chairperson ng Senate Committee on Finance, Senate President Sherwin Gatchalian at Senate Majority Leader Juan Miguel Mixubiri. Sisimulan ang budget hearing sa August 27. Raymond. Yes, Mayor. Di ba nasilip kung magkano ang pork barrel? Hindi pala pork barrel. Allocables ng mga senador at congressmen? Wala pa. Wala pa. Hindi pa. Ayan. Hindi pa napapaklat, Mayor. Pwede ba bulangan mo si Senator Ping Lacson? Ayan, mag-motion siya. Ayan, na ibawal na ang allocable sa mga senador at congressmen. Ilaan na lang sa flood control project. Ng buo. Huwag na idaan sa mga mambabatas. Yan ang ating uobserbahan sa proseso ng budget for the 2027, Mayor. At Ayan, sige, abangan natin yan. Baka mamaya may mga singit na naman dyan. Singit lang pero bilyones, ha? The allocable is bulsaable. Bulsalable. Tay-tay dyan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. ito si RH28, Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.